Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay isa na namang araw ang lumipas sa ating pong buhay. Pero ganun pa man ay nasa MECQ pa rin tayo. At ngayon po ay gamitin pa rin natin ang mga protocol na isinasuggest ng ating pamahalaan. Kailangan po nating face shield, mask, alcohol, yan. Laging maghugas po o mag-spray ng disinfectant. Yan. Yan po. Kailangan po lagi tayong malinis at para hindi po tayo ano po tayo. Tapos po mayroon po tayong thermal scanner. Ayan. Para malaman natin kung ano ang ating pong temperature. Ngayong gabi tayo po ay mananalangin para po sa ating bansa. At i-generalize po muna natin sapagkat kailangan po natin na ma-maximize po yung time. At ako po ay try ko po itong ni-record and then upload po, no? So, salamat po sa Panginoon at mawit tayo ng isang awit para sa Panginoon, akapela lang po. Gusto kong i-declare natin sa Kanya, sabihin natin na Siya ang ating Diyos. Akapela song po ito. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang Panginoon, ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Ikaw ang may likha, Ikaw ang may akda, ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat, at sa lahat, at sa lahat. Salamat sa Panginoon. Okay? At tayo po ay magbabasa ng isang talata ngayon. Sa gabing ito ay ang ating pong pag-aaralan ay hango sa Mateo 6, pero verse 9 po. Chapter 6, verse 9. Kabanata 6, talata po ay 9. Ganito po ang mababasa sa Biblia. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Pinagpala ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, sa aking dalangin na ang iyong salita ay inyong basbasan. Gamitin mo ito para magbigay sa amin ng kalakasan sa aming spiritual. At nawa Diyos ay maging karagdagang kaalaman. At ito po ay maipamuhay namin
may apply namin sa aming araw-araw na buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito, ganito kayo manalangin. So, ibig sabihin, mayroong pagtuturo at specific ang pagtuturo. Okay? Ganito daw tayong manalangin. Mga minamahal, ibig ko sabihin dito, ang gusto ko po sa inyong ipaunawa dito, itong salitang ito na binasa ko po ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoon at narinig nila apostol ni Matthew, no? Yung apostle, one of the apostle of our Lord Jesus Christ. At ito po ay kanyang tinandaan, at ito po ay kanyang na-record, at ito po ay kanyang nasulat. At kaya nga po, maaari nating ituro sa ating kapanahunan. So, kung inyo pong mapapansin, kung mayroon kayong mga Biblia, ang pamagat po kasi nito ang turo tungkol sa panalangin. At ang nagtuturo dito ay si Jesus mismo sa kanyang mga alagad. At ganito nga po ang sabi niya, ganito kayong manalangin. Okay? At pagkatapos po ang sabi niya sa mga talata, kasunod ng mga talatang iyon ay, Ama naming nasa langit. So, kung tayo po ay mananalangin, dapat po i-address sa Ama na kataas-taasan. Ama, which is He is in heaven. No? So, hindi yung amang here on earth. Okay? Yung amang nasa langit. Ganun daw po tayong manalangin. No? Kaya, when we are praying sa Ama po, hindi po kanino. Hindi po kung kani-kanino. Kaya, pagka kayo po, ang practice ninyo ay hindi sa Ama, kayo nananalangin, medyo questionable po yun. Medyo mayroon pong pagkakamali doon. Kasi, kung gagamitin natin ang ating wisdom at ating katalinuhan o karunungan, ang nagsalita ay si Jesus, at kung si Jesus ay pinapanginoon mo, at mahalaga ang salita niya, dapat mo itong sundin. Okay? At ang sabi niya, ganun daw po tayong manalangin sa Ama at nasa langit. Tapos sabi pa niya, yung kasunod, ang sabi pa niya ay ganito, sambahin nawa ang pangalan mo. So, no? Sa Ama tayo na nanalangin, hindi kung kani-kanino. Pangalawa, sambahin nawa ang pangalan mo. So, dapat maintindihan ng lahat, ang pagsamba ay sa pangalan ng Panginoong Diyos. Ay paano mo nga siya sasambahin? Diba? Kung hindi mo siya nakikita. At ang sabi diyan, sa langit, tapos sasambahin mo siya. Di po ba? Ganon ang sabi ng Biblia. Nakakalungkot po sa maraming mga tao, lalo na sa hindi nagbabasa ng Biblia at wala pong tinatanggap na turo, kung kani-kanino sila nananalangin at hindi nila sinasamba ang pangalan ng Diyos Ama. Kaya, ganun po ang pagsamba. No? Kaya, kung ang practice po natin, katulad ko, ang practice ko before, ay may mga images kami.
no? May mga image. Paano mo bakit natin sinasamba yung image? Sabi sa Biblia, sambahin nawa ang pangalan mo. Pangalan lang dapat masamba hindi yung image. Yun po ang nakasulat sa Biblia. No? So, ganun dapat tayo kung mananalangin. Kasi yan po, from the mouth of our Lord Jesus Christ. And He is teaching for His disciple at that time. So, sana po, nagbigay ito sa atin ng panibagong kaunawaan, karagdag na kaalaman, at kung hindi ganyan, hindi ayon sa Biblia ang pagsamba natin, mag-isip po tayo. Kasi we made our own. No, gumagawa tayo sa sarili nating kaparaanan kung paano sambahin ng Diyos, which is hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Sundin natin ang nakasaad, ang kalooban, ang salita ng Diyos, yung gusto niyang pagsamba, yun ang dapat nating gawin. So, yun po, mga minamahal at mga kapatid. So, ngayon, ay tayo po ay dumako na sa ating pong pananalangin. Okay? So, let's pray. Una, ipapanalangin po natin ang ating pong bansa. Yan po lagi din ang aking ipinapanalangin sapagkat kung hindi tayo mananalangin sa ating bansa na tayo ay nandito sa Pilipinas, sino ang gusto mong manalangin? No? So kung inyo pong uugatin, kung inyo pong aalamin, nung nilikha tayo ng Diyos, nung nilikha ng Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan, ang tao, ginawa niya ito para po, no, binigay sa atin yung dominion, yung authority, kapangyarihan, para mamahala. No? Si Adan at si Eva, ganun ang disenyo ng unang paggawa ng ating Panginoon, paglikha ng Diyos. Sabi nga niya doon sa aklat ng Genesis, sabi niya, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan at siya ang ating pamamahalain. So, all authority is given to us. Given to yung kapangyarihan o otoridad binigay ng Diyos sa tao. Kaya lang, nung nag-disobey, yon naagaw yung authority. Kaya nasimula doon ang kasalanan at kaya ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, sabi ng Roma. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun po. So tayo po ay dapat manalangin at ipanalangin natin ang ating pong bansa. Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, ako po ay dumudulog sa iyo. Nagpapalinis, nagpapasiyasat sa aking puso at isipan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali, pagkukulang na nagawa laban sa iyo at sa aking kapwa. Sorry po sa aking nagawa.
Panginoong Hesus, pinaniniwalaan ko na ang iyong dugo ay may kapangyarihan na maghugas sa kasalanan ng lahat ng tao. Sa oras na ito, linisin niyo po't hugasan na aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang kapatawaran at kalinisan na iyong pinagkaloob sa gabing ito para sa aking buhay espiritual. Salamat po. Ama, ibig ko pong itaas sa iyo sa panalangin ang aming bansang Pilipinas. Mula Apari hanggang Hulo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon o Diyos, ang bansa namin ay may mga pinagdadaanan sa iba't ibang lugar nito. Sa Luzon ay naka-quarantine po kami at mahigpit dito sa amin, sa Luzon. Pinapanalangin ko na ikaw o Diyos ang patuloy na magbigay ng proteksyon sa lahat ng mamamayan ng buong Luzon at doon sa mga tao na kumakaharap ng mga pagsubok sa buhay ay matulungan mo nawa. Ang ilan nagdadalamhati sapagkat ang mahal nila sa buhay ay nawala na. Nagkaroon sila ng karamdaman at ito'y naging sanhi ng pagkawala ng kanilang buhay. Pinapanalangin ko po ang mga taong nawala ng mahal sa buhay na makasumpong mula sa inyo ng pag-care o yung maibsan yung kanila pong dalamhati, yung kanilang kalooban ay matanggap at makasumpong sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ikaw po ang mag-minister sa kanila pong pangangailangan sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa mga salitang na naalala nila at nailagay sa kanilang mga puso. Dalangin ko sa pamamagitan ng ganitong sitwasyon ay mai-offer nila ang kanilang mga buhay sa iyo at maisuko ang kanilang mga kasalanan at anyayahan ang banal na Espiritu na pumasok sa puso ng bawat individual na nangangailangan sa iyo sa oras na ito. Salamat po at sa mga tao naman pong mayroong karamdaman sa mga oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lahat na nananalig sa Panginoong Hesus at humihingi ng kagalingan sa oras na ito, in the name of Jesus, I declare healing sa taong hindi nagdududa, hindi nag-aalinlangan na kaya siyang pagalingin ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay ngayon. In the name of Jesus, those people have illness right now. Anumang karamdaman yan, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan na pasi sa iyong
pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. In the name of Jesus. Receive right now complete healing and deliverance. God set you free sa espiritu ng karamdaman sa oras na ito. In Jesus' name. At Panginoong Diyos, pinapanalangin ko po ang mga taong naghihirap, walang makain, walang ikinabubuhay, nawala ng mga kabuhayan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bigyan niyo po sila ng linaw na isip, lakas sa pangangatawan, and spiritual strength. Father, I pray, Lord, dalangin ko na masumpungan nila ang kanilang pangangailangan sa tulong mo. Sinabi mo sa iyong salita, pag naghahanap, makasusumpong. Pag kumakatok, pinagbubuksan. Ang humihingi ay binibigyan. Kaya sa oras na ito, sa kapangyarihan ng iyong salita, ang taong nagtitiwala ng buong puso sa iyo ay makasusumpong ng kanyang pangangailangan sa oras na ito. In the name of Jesus. Salamat po. Maraming salamat. Sa Visayas naman po region ay akin pong idinadalangin. Mula po sa Leyte, sa Bohol, sa Cebu, at ang mga karatig island nito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ipinapanalangin ko ang lahat ng mga taong nasa Visayas na may iba't ibang mga pangangailangan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, I pray that Lord na makasusumpong sila ng kanilang mga pangangailangan sa oras po na ito. At sa susunod pang mga araw, magkakaroon sila ng lakas, physically and spiritually. Ikaw ang makakagawa ng mga imposible. Kaya sa oras na ito, Father, in the name of Jesus, I pray those people have faith in you, Lord. Make a way where there seems to be no way for them, Lord God. Sa mga tao ding may karamdaman sa lugar ng Visayas, anumang region sa Visayas, sa pangalan ni Jesus, I pray for healing. Those people have sickness sa parte ng Visayas in the name of Jesus. Maraming salamat po sa mga taong nawawalan ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Sa mga taong nanghihina, magkakaroon ng kalakasan na magmumula sa iyo. Maraming salamat po. Pinapanalangin ko rin po ang mga tao na nandoon sa Mindanao. Marami po ang mga tao doon na hindi pa nakaka-recover sapagkat nung mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang ulan at nagkaroon po ng flash flood doon, nagkaroon ng baha at ang ilan po ay nawasak ang kanilang mga bahay, nasira ang kanilang
pananim ang kanilang kinabubuhay at marami din pong namamatay dahil po dulot ng COVID-19 na virus. Sa pangalan ni Jesus, ang mga tao sa mga oras na ito doon sa part ng Mindanao ay magkakasusumpong makakaroon ng kanilang mga pangangailangan. Anumang aspect ito may sa spiritual, sa physical, intellectual, emotional, anuman ang kanilang mga pangangailangan, even their physical need and financial need. In the name of Jesus, I pray, Lord, ikaw ang magbibigay sa kanila ng kanila pong mga pangangailangan. Ito man ay sa Caraga region, na nasasakop ng Caraga region ay yung Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Butuan, Agusan del Sur. Yang lugar ng Caraga region, hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng naapektuhan ng ulan, baha, o anumang nakaapekto sa kanila, sila'y babangon, sila ay makare-recover, nagkakaroon ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan ang kanilang kinakaharap. Gayon din naman ang sa Davao region, sa Davao de Oro, Oriental, del Norte, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental. Pagpalain niyo po ang sa Davao region. Napakarami po dyan ng mga kababayan ko po. Ingatan niyo po sila at pagpalain. Gayon din naman, O Diyos, ang nasa Northern Mindanao Autonomous Region at gayon din sa Zamboanga Peninsula. Ipinapanalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Marami po kaming mga kababayan na mga Muslim diyan. Dinadalangin ko po ang kapayapaan sa lugar na yan. Hinihiling ko sa makapangyarihang pangalan ng nag-iisang tagapagligtas na si Kristo Jesus, lahat ng mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mabigyan ng pagkakataon na magtiwala at ialay ang kanilang buhay para doon sa nag-alay ng buhay para sa kanila. Touch their heart, Lord. Bigyan mo ng chance na ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan ay magkaroon po ng pagbabago. New creation, renewing of the mind, a new heart with full of the Holy Spirit in the name of Jesus. Father, I pray also, Lord, for our government official. Ang aming pong mahal na presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay ipinapanalangin ko po sa iyo sa gabing ito. Bigyan mo po siya
ng sapat na talino, kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo upang magkaroon po siya ng kapasidad mamuno, manguna sa mahal naming bansa. Tulungan mo po ang aming presidente. Bigyan mo siya ng protection, maging ang kanya pong mga mahal sa buhay. Dalhin mo siya sa tamang landasin, sa tamang gawain, at patuloy na maging pagpapala ang buhay niya sa aming bansa at sa kanyang mga kababayan. Pagpalain mo siya. Pinapanalangin ko ang Vice Presidente, si Vice President Lene Robredo. Hinihiling ko, O Diyos, na bigyan mo po siya ng tamang kaisipan, tamang kalooban, mabuksan ang kanyang pangunawa upang magkaroon po siya ng sapat na pangunawa na magamit niya ito. Hinihiling ko na ang kanyang puso ay maging pusong dalisay. Ang Espiritu ng Diyos ay bumago sa kanyang puso at ito'y kanyang tanggapin bilang Panginoon at manunubos ng kanyang buhay, kaluluwa, espiritu, maging ang kanyang pisikal. Father, I pray, bigyan mo siya ng pusong nagsasubmit, nagpapasakop, who is in authority. I pray, O God, na magkaroon sila ng pagkakaisang isulong ang kaayusan, kapayapaan, kaunlaran ng bansa at ng mamamayan. Hindi sila magtatagisan o maglalabanan. Nawa ay matapos na ang usapin ng politika sa mga nakaupo sa panahon ngayon. Pinapanalangin ko ang 24 na senador. Silang lahat ng mga senador ay magampalan nila ang kanilang tungkulin bilang senador ng aming Republika ng Pilipinas. Hinihiling ko, Diyos, na ikaw ang patuloy na kumaugnay sa puso ng bawat individual upang magamit ang kanilang mga angking kaalaman, katalinuhan na nagmumula sa iyo na ikaw ang nagkaloob. Dalangin ko, magamit ito para sa iyong karangalan. Alisin na sa kanilang mga puso at isipan ang mga personal na interes. Dapat unahin nila ang kapakanan ng Diyos, ng bayan, at ng mamamayan. Sa pangalan ni Jesus, I pray for all senators ay maging pagpapala. Those senators na na-involved, may mga pagkakamaling kanilang nagawa sa mga nagdaang mga araw. Dalangin ko na ikaw, O Diyos, ang mag-expose sa kanila
at kanilang harapin ang consequence ng kanilang mga ginawang pagkakamali. Expose niyo po ang mga nakatago sa kadiliman ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. And I pray for all congressmen and women. These people, Lord God, people elect for that different place, O God. Anuman ang kanilang i-represent na bayan. Hinihiling ko na ang mga kongresistang ito magampanan po nila ang kanila ding pong mahalagang tungkulin sa bayan. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng giya, gabay. Makabalangkas sila ng mga batas na dapat na ang magbibinipisyo ay ang bansa at ang bayan, hindi ang kanilang mga bulsa, hindi ang kanilang mga personal na interest, kundi ang kapakanan ng kanilang constituent na nire-represent. And all the people of Republic of the Philippines. Father, I pray in the name of Jesus. Pinapanalangin ko rin po ang mga gobernador, vice governor, ang mga gobernador na kanilang nasasakupang mga lalawigan. Hinihiling ko, O Diyos, na gamitin mo ang mga buhay ng mga gobernador at vice governor na malinis ang bawat nasasakupan nila sa larangan ng drugs, sa larangan ng gambling, anumang hindi makabubuti sa bawat Pilipino. Ang lahat ng mayor, vice mayor, and councilor, pinapanalangin ko na ang kanilang mga buhay ay maging daluyan ng pagpapala, karunungan at kaayusan. Nawa ang amin pong mga mayor at vice mayor at ang mga councilor ay bigyan nyo ng matalas din na kaisipan upang mapamunuan, makagawa sila ng mga mabubuting hakbang para sa bawat city at syudad na kanila pong nasasakupan. Bless them all, Lord God, in the name of Jesus. Father, I pray also all the chairman of barangay, maging ang mga kagawad. Hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Ama, sa pangalan ng bugtong mong anak. Ang sabi mo sa iyong salita, anything we ask in His name, O God, ay iyong ipagkakaloob. That's why, in the name of Jesus, hinihiling ko ang mga barangay chairman, kasampu ng kanyang mga kagawad, ay magkaroon ng matibay, lakas ng kalooban at katatagan na gawin ang nararapat para sa nasasakupan nilang mga barangay. Hinihiling ko na matigil ang lahat ng mga corruption, gambling and addiction, lahat, O Diyos, na hindi makabubuti sa mamamayan, hindi makakabubuti sa pamilya. In the name of Jesus, I pray, Holy God, all families
here in Antipolo, Lord, in our nation also, magkaroon ng pagmamahalan and unity, O God, sa bawat pamilya. Magamit, mai-apply ang tamang values na naituro na sa lahat ng mga Pilipino at patuloy pang itinuturo. Nawa ito ay mai-apply ng bawat person, individual, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat tahanan ay magkaroon ng mapayapa at maayos na pamilya at ng pamayanan. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke all the work of the devil, the work of yung masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. And I pray also, Lord God, na ang lahat ng mga pamilya ay covered mo po. Protektahan mo po laban sa lumalaganap na virus. Dalangin ko na maglaho na, lumipas na, mawala na ang ganitong lumalaganap sa pangalan ni Jesus. But not my will, but your will be done sa amin pong panahon. Patuloy kong ipinapanalangin ang lahat ng mga estudyante at guro, sapagkat sa buwang ito ay magpapasimula na ang klase. Dalangin ko na ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanila, mga guro, lalong-lalo na po si Leonor Briones, ang Secretary ng Department of Education. Kasama na si Annalyn Sibilia, ang kanya pong katuwang assistant. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na gumamit sa kanila. Salamat po, O Diyos. At patuloy kong ipinapanalangin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Lahat po mula sa Airborne, Marine, Army, Ranger, Special Force, PNP, MMDA, lahat po ng defense ng Republika ng Pilipinas ay gamitin mo para maprotektahan ang bansa at ang mamamayan. Hinihiling ko, O Diyos, na hindi sila mag-overpower at hindi nila gamitin ito para sa maling kaparaanan, bagkus using their authority for the good of people and Republic of the Philippines. Salamat po. Maraming salamat po. Pinapanalangin ko ang ibang mga bansa. I pray for the US. Bless nyo po sila. Marami po silang pinagdadaanan din po ngayon tulad namin. Ang Brazil ay patuloy nyo rin pong ingat at pagpalain. Ang India, ang Russia,
South Africa. Lord God, ang mga bansang nabanggit ko po, ang France, ay inyo pong patuloy na ingatan at pagpalain. I pray thank you for New Zealand and Taiwan, sapagkat sila po ay wala na po, according to the news, ay wala na pong kumakalat doon na COVID-19 o yung virus, Panginoon. So there is, Lord God, the good news, and we are praying, Lord, and we are hoping, Lord, ang lahat ng bansa ay magkaroon ng kaayusan po. Hallelujah. And Father, I pray for all the leaders, O God, sa aming pong mga hanay. Pinapanalangin ko po ang Covenant School, a Global School of Ministry and Divinity, sa pangunguna po ni Bishop Dr. Randy Burnett, na ito po ay nakabase sa Edmond, Oklahoma, USA. At yung kanya namang partner, pinagkakatiwalaan sa Pilipinas, ay si Bishop Joel Mancio. Aking pinapanalangin ang Secretary General ng Word of Evangelical Alliance. Walang iba kundi si Bishop Ephraim Tendero. Pagpalain niyo po siya at ingatan, maging ang kanya pong buong sambahayan. And I pray for Bishop Noel Pantoja, na siya po ang chairman ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. I-bless niyo po siya, Panginoon, at ang buong din po niyang sambahayan. At patuloy ko pong ipinapanalangin ang Bishop hallelujah, Dan Balais. Siya po ang head ng Cornerstone. Siya po yung ang nangunguna at head po ng Intercessor for the Philippines. O God, i-bless niyo po siya. Gayon din po si Bishop Chito Sanchez, kanyang pangunguna sa ministry nila sa River. Yung ministry nila, O God, si Bishop Alconga sa PGM din po, at kasama si Brother Eddie Villanueva. Gayon din po si Bishop Abante ng Baptist, si Bishop Art Hornales, Edgar Pokut, Bishop Durante, Bishop Alpi, Bishop Brenuela ng Wisdom Ministry. Lord God, at ang iba pang mga leaders ng ang mga bahagi ng mga churches, O God. Bless them, Lord God, and unite them, Lord. Pag-isahin mo po. At pinapanalangin ko ang lahat po ng mga pastors, O God, sa Dulos Christos, and at gayon din po ang I-Teams Philippines Missionary sa pangunguna po ni Pastor Gani Sigson, at ang lahat po ng mga missionary, O God. Pinapanalangin ko po ang si Pastor Jesse na nasa Bulacan. Ministry po nila, i-bless nyo. Si Pastor Markil and Sister Annie, kanyang may bahay. Ang kanila pong ministry. At gayon din naman po si Pastor Peter Chudosio, ang ministry po nila sa Korea. Pastor Felix and Pastor Aline na Jesus We Enthrone You Ministry. Pastor Lantis, aking inaanak. Pagpalain niyo po at ang kanya pong may bahay. Si Pastor Jess Francisco, Pastor Jesus Francisco. Bless niyo po ang kanilang ministry. Si Pastor
Marcos Valencia, nandoon din po ito sa Korea. Pagpalain nyo rin po si Pastor Jerry Barbecho, Pastor Reomar, Pastor Omega, at ang kanilang ministry, yung Saving by Grace. Gayon din si Pastor Rudy Pereda at si Sister Rose, Vincent Vicencio, si Pastora Juliet and Abby Aborde. Pagpalain niyo po sila, O God. At I pray for Bishop Bishop Israel Piran. Gayon, pagpalain niyo rin po. At gayon din, Panginoon, ang lahat po ng mga pastors sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinapanalangin ko ang lahat ng pastor na magkaroon ng pagkakaisa, unity, because we serving one God. Kaya dalangin ko na sila po, aking mga comrade, aking mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, ay patuloy na makasusumpong na kalakasan sa lahat ng aspect at patuloy na matugunan ang mga pangangailangan sa pamilya, sa ministry. Maraming salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, bigyan nyo kami ng protection. Bigyan nyo po kami ng mapayapang pamamahinga at maayos. Pang sa araw ng bukas ay maipagpatuloy po namin ang pagsaserve, paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. At ikaw po ang patuloy na maluwalhati. I pray for the Logos Ministry sa pangunguna ni Pastor Doy Domingo Umbao at Pastor John and Pastor Ray. Salamat po, at ang lahat po ng mga kamanggagawa, ang Assembly of God at ang iba-iba pang denomination, Presbyterian at iba pa po. Salamat po. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri, kalwalhatian, parangal ay ikaw po ang aking inaalaya nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon, bukas, magpakailanman. Amen at amen. Salamat po.